Ano relasyon mo ron sa 18 Brave Marines? Kasi Marlon, nung una pa man, kung nare-recall nyo, si Sergeant Gutesa lumabas na. Nung magsalita yung tao, nung una, pinoproteksyonan. Kasi if you recall, sabi niya, no, I'm requesting for a protective custody. Kasama yun sa salaysay niya eh. Nung nagkakaroon na ng hearing sa Senado, ang sinabi na niya, okay na ho, yung aking mga kasamaan sa ex-Marines ang tutulong sa akin. Nung nangyari yun, akala ko naman walang problema dahil may grupo talaga sila ng ex-Marines. From the ex-Marines, nag-take over yung mga active Marines. And then later on, hindi na protection, kung bagkus, naging detention na yung nangyari. Illegally detained. Nung nagsalita si Saldico, hindi na namin alam kung ano nangyari sa kanya. Meron ako mga nakakausap yung pamilya. Nung nagsalita lang nga si Saldico, ang sabi ko, lumipat na sila ng bahay, magtago na or umiwas na. So recently, Marlon, parang okay na naman si Sergeant Gutesa. Hindi ko alam in detail, in particular, pero ang mensahe sa akin, maayos na naman. Hindi naman delikado na yung sitwasyon niya. So ito rin yung nakita ko sa mga Marines. Etong 18 ton, nung malaman ko kay Attorney Levy Baligod, walang pangalawang walang pag-iisip na, kung anong gagawin, hindi. Anong matutulong ko? Paano ko maalalayan ang mga sundalong to? Dahil alam ko yung bigat nung sinasabi nila. Tandaan natin na, Marlon, no, yung mga sundalo lang, bukod kay Saldico, bukod kay Martin Romualdez, yung mga congressmen, senador, sila yung nakakaalam ng pera. Dahil sila yung may first-hand information, sila yung may kaalaman kung kanino binigay yung pera, gaano karaming pera, sa anong mga delivery ng mga pondong to. Kaya nga pag sinasabi na, hindi naman totoo yung sinasabi. Ito na nga lang ang trace mo eh. Di ba si Saldico, sinasabi ni Saldico, nagbigay ako. Dito, nagbigay ako dyan. Pero ito yung mismo mga material na nagbuhat ng pera. So, anong interest ko dito? Talagang lumabas yung katotohanan. Kaya sinasabi ko nga dun sa madalas do, pagka may mga tumatawag tayong mga kasama, kasi nababanggit yung mga ilang pangalan. Ba't kami nadamay dyan? Sabi ko, wala akong alam. Hindi ako kasama dun sa affidavit, sa paggawa nila, dun sa mga sinasabi nila. So, sinasabi ko nga dun sa mga nagsasabi na hindi totoo, i-test nila. No? Gawin nila under oath, iharap nila sa committee hearing. Ba't nyo ako dinamay? Saan nyo ako nakita? Malalaman naman nila eh.